Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Locked Up na napalabas noong 2017. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula sa isang paaralan kung saan nakatagpo ni Mallory ang isang grupo ng 3 babae sa pangunguna ni Nanita. Inakusahan ni Nanita si Mallory na sinabihan siya ng isang guro. Ngunit ipinaliwanag ni Mallory na sumagot lamang siya ng isang tanong at nangakong mag-iingat. Galit pa rin si Nanita, gustong makipagbalikan kay Mallory. Upang maiwasan ang higit pang gulo, tumakas si Mallory at umabot sa isang tulay malapit sa tubig. Sumunod si Nanita, tinawag si Mallory, at bigla siyang itinulak pababa. Pinag-uusapan niya ang pakikipaglaban kay Mallory. At nang bumangon si Mallory, sinuntok siya ni Nanita sa mukha kaya damyugo ang kanyang ilong. Natutuwa si Nanita at ang kanyang mga kaibigan na makitang nasasaktan si Mallory. Sa pag-film ni Monite ng pag-atake sa kanyang telepono, niluwa ni Monite si Mallory at iniinsulto siya na sinabihan siyang bumalik sa Estados Unidos. Ini-post ni Benita ang video online na sinasabi sa mga tao na panoorin ito. Naiwan si Mallory na nasaktan sa lupa ngunit hindi lumalaban hanggang sa may sinasabi si Nanita sa kanya. Pagkatapos ay tumayo si Mallory, kumuha ng isang bagay, at hinampas ito kay Nanita. Pero bago pa niya magawa, pinigilan siya ng isang lalaki. Nang maglaon, umalis si Mallory sa istasyon ng pulisya kasama ang kanyang tiyuhin na si Tommy. Nananatili siyang tahimik sa una, pagkatapos ay sinabi kay Mallory na ang mga bagay ay hindi maganda para sa kanya. Sinubukan ni Mallory na ipaliwanag na si Nanita ang nagsimula ng laban. Pag-uwi nila, si Tommy ay tumatawag na nagsasabing si Mallory ay pinalaya sa paaralan na sinabi niya sa kanya. Hindi siya tumugon at patuloy na nakatitig sa isang bote ng mga table tas at alak sa mesa. Bago umalis si Tommy, sinabi niya kay Mallory na kailangan niyang subukang makibagay kahit na nasa bagong bansa sila. Pero mukhang hindi nakikinig si Mallory. Pagkaalis ni Tommy, nilunok niya ang lahat ng mga table tas mula sa bote at lumabas. Hindi nagtagal ay nawalan siya ng malay matapos maglakad ng kaunti. Dumating ang isang ambulansya at dinala siya sa ospital, kung saan sinabi ng doktor kay Tommy na ayos lang siya at hindi gaanong nasaktan. Gisingin siya ni Tommy, sinabing tinakot niya siya. Kapag na-discharge na siya, pumunta sina Mallory at Tommy sa isang hukom kasama ang kanilang abogado. Hinatulan ng hukom si Mallory ng 2 taon sa isang correctional facility, binanggit din na ito ay isang patas na paghatol, bagaman kailangan pa ring magbayad ni Mallory ng malaking multa. Nang walang ibang magawa, umuwi na sila para maimpake ni Mallory ang kanyang mga gamit. Pagkatapos ay dinala siya ni Tommy sa bilangguan, kung saan dinala sila ng isang babaeng nagngangalang Sky upang makita ang warden. Kapag nagkita sila ng warden, kinukwento niya kung gaano nila tinatrato si Mallory. At kung paano siya magiging ligtas at maaalagaan nang hindi man lang naramdaman na siya ay nasa bilangguan. Sa sandaling tapos na siya sa kanyang talumpati, hiniling niya kay Mallory na magpaalam kay Tommy sa labas at pagkatapos ay maghanda para kunin. Umiiyak si Mallory habang nagpapaalam at sinabi ni Tommy sa kanya na susubukan niya ang lahat para mailabas siya at palaging lalapit sa kanya. Nang umalis si Tommy, dinala ni Sky si Mallory sa bilangguan. Ang mga selda ay hindi kaaya-aya kay Mallory, at ang mga bilanggo ay hindi rin maganda, ngunit sinabi ni Sky na normal lang ang lahat. Hiniling ni Sky kay Mallory na haborin ang kanyang mga damit at magpalit ng damit sa bilangguan, at kahit na nahihiya siya tungkol dito. Sinabihan ng isa sa kanyang mga kasama sa selda na nagngangalangkat si Mallory na huwag maging. Kapag tapos na si Mallory, binigyan siya ni Sky ng rundown ng kanyang schedule at umalis kasama ang bantay. Tinanong ni Kat si Mallory kung para saan siya, at nang sabihin sa kanya ni Mallory, mukhang interesado si Kat. Gayunpaman, nang tanungin ni Mallory si Kat kung bakit siya nakakulong, galit na sumagot si Kat, na sinasabi kay Mallory na isipin ang sarili niyang negosyo. Ang oras ng tanghalian ay malapit nang dumating, at ang mga babae ay kailangang lumabas. Matapos matanggap ang kanyang pagkain, inanyayahan ni Kat si Mallory na umupo sa kanya. Habang ginagawa nila, hindi maiwasan ni Riz na titigan si Mallory. Pagkatapos ay sinabi ni Kat kay Mallory na pinatay ni Riz ang kanyang buong pamilya, kaya naman siya ay nasa bilangguan. Nagulat si Mallory. Noon pa lang, sinabi ni Kat na ang sistema ng bilangguan ay nilinlang ng katiwalian, at mayroon pang ang mga gabi ng labanan kung saan naglalagay sila ng mga bilanggo laban sa isa't isa para lamang sa kasiyahan nito. Maya-maya, lumapit si Riz sa kinaroroonan ng mga babae at muling hinaras si Mallory, ngunit pinanindigan siya ni Kat. Kailangang pigilan sila ng bantay bago magsimula ang laban.
Pagkatapos ay sinabi ni Kat kay Mallory na kailangan niyang matutong ipagtanggol ang sarili at ipaglaban. Nagsalita si Mallory tungkol sa pagtawag kay Tommy, ngunit binalaan siya ni Kat na mag-ingat dahil sinusubaybayan ang mga tawag. Nang kumonekta si Mallory kay Tommy, hiniling niya sa kanya na gumawa ng isang bagay upang mailabas siya, at sinabi niyang gagawin niya. Gayunpaman, hindi sila makapag-usap ng matagal bago sinabi ng guard kay Mallory na tapos na ang oras. Pagkatapos ay dinala si Mallory upang makita ang warden. Sino ang nagtuturo sa kanya na pumirma ng ilang dokumento sa isang wikang hindi niya naiintindihan? Nag-alinlangan si Mallory at sinabing gusto niyang tawagan si Tommy o ang kanyang abogado. Ngunit iginiit ng warden na hindi ito seryoso. Kung hindi siya pumirma, hindi mabibilang ang kanyang sentensya hanggat hindi niya nagagawa. Kaya nag-aatubili na pumirma si Mallory. Kinabukasan, dumating si Sky upang kunin si Mallory at sinabi sa kanya na kailangan niyang magsimulang magtrabaho. Nagtatapos si Mallory sa pagpili na mag-scrub ng mga sahig. Sa kanyang tungkulin, naroon si Riz at muling nagdudulot ng gulo para kay Mallory. Sa pagkakataong ito, sinuntok niya ito sa mukha, dahilan para mamaga ito. Hindi nagtagal, nakita ni Kat ang sugat sa mukha ni Mallory at agad na hinala si Riz. Kahit na pinipigilan siya ni Mallory na makipag-away, nakipag-away si Kat kay Riz. Dumating ang warden sa pinangyarihan, hinihiling sa mga gwardya na dalhin sila sa mga kulungan habang nakatingin kay Mallory ng kakaiba. Kinagabihan, bumalik si Kat sa kanyang selda, mukhang sira na talaga. Nagprotesta si Mallory sa warden tungkol sa brutal na pagtrato, ngunit ang tanging natanggap niya ay isang seryosong babala na huwag sabihin sa sino man ang tungkol sa nangyayari sa loob ng bilangguan. Pagkatapos ay sinabi ng warden kay Mallory na kailangan niyang matutunan kung paano lumaban. Halos agad-agad, tinawag niya ang isa sa mga cellmate ni Mallory at hiniling sa kanila na labanan si Mallory. Kahit na nalilito si Mallory sa nangyayari, nakatanggap siya ng suntok. Pagkatapos ay sinabihan ng warden si Mallory na magpakatatag at magsimulang magsanay, na sinasabing na i-set up na niya ang unang laban ni Mallory sa loob ng 2 linggo, na ikinagulat ni Mallory. Kinabukasan, nakipagkita si Mallory kay Belle sa gym at hiniling sa kanya na tumulong sa pagsasanay. Si Belle ay hindi eksaktong nagbibigay ng positibong sagot, ngunit pagkatapos ay binigyan si Mallory ng isang kondisyon na dapat niyang tuparin bago sumang-ayon na sanayin siya. Masyadong mahirap ang gawain para kay Mallory, at tila sumuko na siya, gayunpaman, sinubukan niyang gayahin ang mga galaw ni Belle, pagkatapos ay umalis siya sa gym. Tumawag si Mallory, at kahit na sinabi sa kanya ng isang gwardya na hindi niya magagawa, dumating si Sky upang tulungan ngunit binabalaan siya tungkol sa pag-uulat sa warden. Nagagawa ni Mallory ang tawag, ngunit hindi niya masyadong masabi dahil pinagmamasdan siya ni Sky. Sinabi ni Tommy kay Mallory na hindi siya pinayagang makita siya, at sinabihan na pinirmahan niya ang kanyang mga karapatan sa pagbisita. Agad na naiintindihan ni Mallory ang pinapirma sa kanya ng warden ngunit wala siyang masabi sa kanya. Tulad ng sinabi ni Tommy kay Mallory na gagawin niya ang lahat para mapaalis siya, ngunit tinapos ni Sky ang tawag at dinala si Mallory sa basement kung saan siya hiniling na habarin ang kanyang mga damit. Laking gulat ni Mallory at nang hindi siya sumunod ay binitukan siya ng isang gwardya kaya't wala siyang choice kundi sumunod. Maya-maya, pumasok ang warden at sinabi kay Mallory na alam nilang mayaman ang kanyang ama, ngunit tumanggi itong bayaran ang hinihingi niya. Bilang resulta, mapaparusahan si Mallory. Nakiusap si Mallory na kunin niya ang pera para sa warden, ngunit mukhang hindi interesado ang warden. Pagkatapos nilang matapos, sinabihan siya ng warden na ito ay isang leksyon lamang. Ang katapusan, at nagbabala na higit pa ang darating maliban kung makuha niya ang pera. Pagkatapos ay inakay ni Sky si Mallory sa shower, at doon sinubukan ni Mallory na magbigti, ngunit nabigo ang kanyang pagtatangka. Hinanap siya ni Sky nang bumagsak siya sa lupa. Pagkatapos ay dinala si Mallory sa isang selda, kung saan lumapit ang warden at tinakot siya, binanggit din na 1 linggo na lang at kailangan niya magsanay ng mabuti. Di nagtagal, sinimulan ni Kat na tulungan si Mallory sa kanyang pagsasanay. Habang sila ay nasa ito, sila ay nahuhuli sa sandaling ito at kalaunan ay tumungo sa isang silid kung saan sila nagkikita. Nang matapos na sila, ikinwento ni Kat kung paano siya dinala ng dating nobyo sa gulo at dinala siya sa bilangguan. Nag-aalok si Mallory ng mga nakakaaliw na salita. Pagkatapos ay umalis sila, at patuloy na tinutulungan ni Kat si Mallory sa kanyang pagsasanay. Patuloy na bumubuti si Mallory, at kahit si Belle ay napapansin at pinupuri siya sa gym.
Nang maglaon, habang tinutulungan muli ni Kat si Mallory, lumapit ang warden at sinabi kay Mallory na dahil mas malakas na siya ngayon, oras na para mag-set up ng exhibition fight bago ang kanyang malaking laban. Sinabi ni Mallory na hindi pa siya handa, ngunit wala siyang magagawa dahil dinala siya kung saan gaganapin ang laban. Ang nakakapagtaka, ang kalaban niya ay si Nanita, na kahit papaano ay napunta sa kulungan. Mukhang mas interesado na si Mallory sa laban. Pareho silang nagpalitan ng matitinding suntok kung saan mahusay si Nanita sa pagkatalo kay Mallory. Gayunpaman, biglang natalo ni Mallory si Nanita at binugbog hanggang sa halos mawala na siya ng malay. Ang warden, na nanonood ng laban, ay tila nag-e-enjoy sa palabas kasama ang isa sa mga gwardya na kumukuha ng video sa likod niya. Kinabukasan, ipinatawag si Mallory ng warden sa kanyang opisina. Pinupuri ng warden si Mallory sa kanyang tagumpay. Ang pagsasabing ang away ay nakakuha ng maraming pananaw at talagang nagustuhan siya ng mga tao. Sinabi rin niya kay Mallory na nabayaran ng kanyang tiyuhin ang isang tao para bisitahin siya. At kailangan niya si Mallory na huwag magbanggit ng anuman tungkol sa bilangguan. Nagbabanta na papatayin niya si Tommy kung gagawin niya. Pagkatapos ay sinabi ng warden kay Mallory na dapat bayaran ni Tommy ang kanyang kalayaan, o kaya'y ipaglalaban niya si Reese para sa kanyang kalayaan. Tinanggap ni Mallory ang huli. Si Mallory ay nagpapatuloy upang makita si Tommy, na mukhang medyo takot na makita si Mallory na may mga pasa. Tinatanong niya kung kumusta na siya, pero wala siyang masabi kung nasa likuran niya si Sky. Pagkatapos ay sinabihan ni Tommy si Mallory na tawagan ang kanyang ama dahil siya ay sapat na makapangyarihan upang hilahin ang ilang mga string at ilabas siya, na sinasabing sinubukan niya, ngunit hindi siya nakinig. Hindi sang-ayon dito si Mallory, sinisiraan pa ang kanyang ama bago sumugod palabas. Nang maglaon, habang nagsasanay si Mallory sa gym, lumapit ang warden at binawi ang kanyang mga pribilehiyo sa gym. Mukhang hindi maintindihan ni Mallory kung bakit nangyayari ito. Gayunpaman, umalis siya at ipinagpatuloy ang kanyang pagsasanay sa loob ng kanyang selda. Sinabi ni Kat na gusto ng warden na matalo si Mallory sa laban. Kinabukasan, nasa gym si Reese nang pumasok ang warden at binibigyan siya ng injection. Sinabihan niya si Reese na patayin si Mallory sa kanilang laban para sa kalayaan. Samantala, sinabi ni Belle kay Mallory na kailangan niya ng malakas na pag-iisip para matalo si Reese. Sa tanghalian, pinipigilan ng mga gwardya si Mallory sa pagkain at hindi niya hinayaang makibahagi ng pagkain kay Kat. Kalaunan ng gabing iyon, nagugutom si Mallory at kailangang kumain ng daga kahit na ayaw itong makita ni Kat. Dumating ang gabi ng labanan, at sinabi ng warden sa parehong manlalaban na isa lamang ang makakaligtas. Nanonood sina Kat, Belle, at ilang iba pang mga bilanggo, at kinukunan ng bantay ang laban. Nagsisimula na ang laban, at ang parehong babae ay naglalaban ng husto. Tuluyan ang napatumba ni Mallory si Reese. Sinabihan ng warden si Mallory na patayin siya, ngunit nag-alinlangan si Mallory at sinigawan ang warden. Nag-aalok ang warden ng kutsilyo kay Mallory para mas madali. Binuhat ni Mallory si Reese at sinubukang laslasin ang kanyang lalamunan, ngunit ginulo niya ang warden at hinawakan siya. Nagbanta si Mallory na papatayin ang warden kung mabaril. Patuloy na sinisigawan ng warden si Mallory. Sinaksak siya ni Mallory at sinabihan ng mga gwardya na ihulog ang kanilang mga baril at ibigay kay Kat. Kumuha din si Mallory ng isa, umalis ang mga babae na nasa hawak pa rin ni Mallory ang warden, at hindi sila mapigilan ng mga gwardya dahil may baril si Kat. Nang nasa labas na si Kat, kinuha ni Kat ang mga susi ng sasakyan ng warden at pinaharurot ito ni Mallory, at pinabangon ni Mallory ang warden. Yung iba, sinimulan nilang bugbugin ang warden habang humihingi ito ng awa. Nagmaneho si Kat at sinabi ni Mallory na kailangan nilang pumunta sa US Embassy. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.